So welcome back to our new episode, and I have one question kasi since itong topic natin for today is about friendship. Ikaw ba? Gaano, I mean, gaano kadami yung nai-share mo sa mga friends mo or best friends? Yan, kasi exclusive minsan yung mga chika sa best friends eh. Diba? So, hanggang saan yung yung limit mo sa pag-share? Kasi minsan tayo mas gusto natin nag-share talaga sa mga friends natin, like ganyan, best friends. Gaano ka saan ka nagli-limit? Actually, napag-usapan natin ito nung first episode, no, yung tungkol sa pag-share ng mga problema or sikreto sa mga friends, relatives, ganyan. Siguro, when it comes to sharing, sinishare ko lang yung hanggang kaya ko lang na mapag-usapan outside. Gets mo? Kasi, kunwari, i-share mo siya sa best friend mo or sa family mo, parang wala ka pa rin guarantee na hanggang sa inyo lang yung usapan na yun eh. Kung ayaw mo siya na parang makalabas sa ibang tao, better na lang siguro not to share. For me, ha? Ikaw? Well, ako, depende sa sitwasyon. Like, Depende sa kunyari kung depende sa taong kausap ko kung talagang trustworthy siya or talagang may tiwala ako sa kanya. Kasi may mga ganun tao na talagang grabe magtiwala. yeah. To the point na talagang kaya natin i-share sa kanila yung mga talaga namang exclusive lang para sa kanila na kwento. Yeah. So yeah, ako depende sa taong kausap ko. And yeah, siguro magli-leave ako ng bits of information na hindi ko yung super detailed. Hindi ko siya super detailed. Like, nasabihin ko lang na ganito nangyari, ganyan. Pero not to the point na talagang magkakaroon, yun nga, magli-leave ako ng konting information na hindi niya alam, maybe. Para naman, kung masira yung friendship namin, walang blackmailan na magagano. Tama. Diba? Yun, ganun ako. I agree. So yeah, for today's episode, guys, we are going to read something from Reddit. It's about friendship. Okay, so yan. All right, so let's start. Ako ba yung gago? I, 28 female, stopped talking to my best friend. 35, 35 female after she shared intimate details of her FUBU FUBU life in front of my husband. 39 male. So, para sa mga hindi nakakaalam, ang FUBU po ay yun na yun. Hanapin nyo na lang. Hindi, ito ay para to sa mga lang ha, yung mga minor dyan, wag kayong masyadong makikinig sa mga tita nyo. Since ito ay 28 na siya, 35 yung best friend niya, and 39 na. So, lahat tayo dito adult na, no? Yung mga minor, matulog muna kayo. Pinatulog ulit. So, pinatulog ulit. So, ang FUBU po, guys, ay ito yung mga friends nyo na meron kayo. Friends with benefits, yan. Yan. Friends with benefits. Yan ang pinaka-safe na word. Alamin nyo na lang ano meaning niya. Yes, oo. So yeah, ako ba yung gago? For context, matagal na kaming magkaibigan bago pa makadate yung husband ko now. Sobrang close namin. Actually, parehas kaming single mom, kaya kami nagkasundo. We shared the same sentiments and experiences. Lagi kaming lumalabas together and bonding. At least para sa akin, I can say that we are really close. Alam niya lahat about me kasi sa kanya ako lagi nagra-rant. I know ang toxic ko doon, pero naging karamay ko siya sa lahat. And I can definitely say na she really care a lot. So yan. So meron na tayong ng context ng friendship nila. Yes. Okay, so medyo talagang close sila, and yun nga, parehas ang single mom. So nagkakaintindihan sila. Tama. Alright, so of course, she knows din yung experiences ko sa past relationships and trust issues. Alam ko din yung sa kanya, and wala akong wish till now kundi mahanap na din niya ang para sa kanya. Diba?
Kahit nung ikasal na ako, feeling ko wala namang nagbago. Or maybe I'm just naive. I know she's happy for me, but when I started driving and she started seeing it, I noticed na sobrang frustrated niya somehow sa sarili niya. Like, she's asking sa mga ways like, paano ba kasi gumanda or pumayat? Saan ba ako na makakahanap ng mayaman din na asawa? And honestly, I've dealt with insecurities din noon. Kaya I can only hug her and I don't know what to say. Pero mga reasonable lang na sagot like, you can do it, maganda ka. Kahit na kasal na ako, lagi kaming nagkikita kasama yung husband ko. One time, nagkwento siya sa husband ko ng details about sa fubo niya at kung ano mismo ang ginawa sa kanya. Like, basta sobrang detailed and sensitive. And NSFW. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba meaning nung not safe for work? Not safe for work. Oh, yun. Oh, yun ang meaning niya, guys. Na-shock ako. Na-shock din yung husband ko. Pero wala lang sa akin. Kumbaga, baka kasi sobrang close na talaga namin. Hindi na mention ng husband ko till recently na nagulat daw siya. Parang hindi daw tama. Maybe I should start setting boundaries na daw dahil lagi na lang ako inaaya lumabas pero ako lagi yung gumagastos. And I should stop sharing lalo na mahalagang details sa marriage namin dun sa best friend ko, which buti naman wala akong masyadong nasasabi sa kanya. Right. I guess I'm just sad and guilty na mula nang mapag-usapan namin ng husband ko at saka ko lang na-realize lahat ng red flags. Sometimes I miss her. She's still trying to reach me pero hindi ko na alam ang sasagot ko sa kanya kasi parang magulo na utak ko. When I shared this to my brother kasi sabi niya naman baka gusto lang agawin asawa mo, which made me more praning because I remember na meron siyang guy na na-date after ko i-busted yung guy. Okay. Diba? So, what do you think? So, ang question is, ako ba yung gago if I stop talking to my best friend after she shared intimate details of her FUBU life in front of my husband? Okay. Ano tingin mo? Anong tingin mo dun sa friend? Sa friend natin. So, friend na natin to, guys. Best friend na natin to. Kiniklaim na natin na siya ang best friend natin for this situation. Actually, meron kasing sinasabing oversharing din talaga eh. Kumbaga too much information. Yes. Siguro, kasi nga, may involved dito na husband eh. Yung husband niya. So, siguro, syempre, opposite sex yan. Lalaki yan. So, I think kung kunwari tayong dalawa mag-best friend, di ba? Mag-share ako sa'yo ng mga sexcapades. Ganyan. Yung mga tungkol sa fubu-fubu na yan. Hindi ko na siguro para iparinig pa sa asawa mo din. Kasi, parang no-awkwardan ako na may lalaki akong pagkakwentuhan tungkol doon. Pero take note din kasi sabi niya dito is lagi din silang lumalabas tatlo kasama siya, best friend niya and yung husband niya. So baka naman talagang oversharer lang talaga si ate and feeling niya is tropa niya na rin since yung best friend, yes, since best friend niya na si girl, baka naman feeling niya talagang close na rin siya dun sa guy. Ganun. Could be. Meron din may kasi mga ganun tao May mga ganun na parang okay lang kahit i-share ko kasi parang isang barkada lang din naman tayo dito. Kumbaga hindi niya tinitignan yung husband as ibang tao na. Parang isa na kayo, best friend ko na kayo pareho, parang ganyan. Pwedeng ganun. Yes, may mga ganun kasi. Pwedeng ganun, pero ikaw ba, komportable ka kung kunwari na lang ako magkikwento ako ng tungkol sa kubo ko sa harap ng asawa mo din. Komportable ka doon? Okay lang. Hindi kasi ako kasi very open-minded kasi ako na tao. So I don't mind na makarinig ng mga ganyan. Okay lang sa akin yung mga ganyan, mga chikang ganyan. So hindi ako na-awkwardan sa mga ganyan na actually. So kasi sobrang open ko na tao. So makakarinig ako ng kwento about sa mga ganyan.
alam mo yung, parang minsan kasi may tendency ako na parang lahat ginagawa kong biro. Ah, 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 So, ah. so pag nagkaroon ng chikahan na ganyan, eh, yung ano ko, talaga, yung curious na curious ako, tapos talagang, Marites na marites parang, talaga. oo, tapos ano, yung pagdating naman sa, kung, it depends kung talagang tingin ko naman is, ikaw is super close din sa partner ko, Hmm. okay lang din. Pero, wag to the point na talagang, kung yung super detailed talaga, like kung ano yung ginawa sa'yo, wag naman Yun na ganun, nga eh. dahil, oo, okay Detalyado na lang. nga eh. Para ka Oo. nagkukwento ng ano eh. Parang pina-visualize mo dun sa ano eh, sa Mm, asawa eh, mm. kung paano yung mga eksena pag ano kayo ng Oo. kafubo mo. Oo, basta ano, papasok dito yung ano natin din sa last episode about opposite sex din kasi. Right. So, ano, in terms sa mga ganyan, wag na natin tayo-tayo na lang mga girls, 'di ba? Yung usapang boys, sa kanila na yun. Yung usapang girls, sa atin na lang yun, Yun nga. kumbaga. Kaya nga may girls talk, may boys talk, 'di ba? Yes. Mm-mm. Pero dito So sa yeah, ito. situation natin na 'to, parang Mhm. yung asawa niya naging uneasy eh, na parang, "Ano ba 'to? Mhm. Bakit kailangang ikwento nandito ako?" 'Di ba? Parang gano'n. Siguro yung ano rin, bilib din ako dito sa asawa niya kasi nga parang sinabi niya na, "Hindi ako komportable nagkukuwento ng ganyan yung mga best Yes. friend mo sa harapan ko." Parang gano'n, 'di ba? Oo. Parang siguro, ganyan ba talaga kami mag-uusap ng kaibigan? Oh, in fairness Siguro naman kung ako dun. yun, Hmm. kung ako yung nangyari sa amin, ganyan ba talaga mag-usap? Oo, ganyan kami mag-usap. Bakit? Pero in fairness Hindi, sa pero, asawa niya, kumbaga, ah, bago maging awkward pa, kasi baka maging ano rin 'to, maging issue din 'to in parang long term. Sabihin mhm. din etong ano natin, sharer natin na, "Aba, yung asawa ko mukhang interesado din sa mga kwento nitong best friend ko." Oo, baka sabihin, "Ay, anong balita dun sa FUBO nila?" 'Di ba? Nakitsismis na rin yung Oo. ano, asawa. "Anong balita dun sa FUBO niya?" Gano'n. Pero ayun nga, hindi okay talaga na mag-overshare sa opposite sex yung about sa mga ganyang detail. Mm. Lalo kasi, minsan nakaka-trigger nga yun sa iba. Eto na, meron akong nabasa dito na comment. I think, ano 'to, parang ayun, parang yung sasabihin ko connected dito sa comment na babasahin ko. Ayan, Mm. sabi niya, "Di ka gago, I strongly agree with your husband and brother's opinion. I don't know if you feel used about having to pay for everything when you guys go out, but yeah, sharing NSFW stuff in front of your best friend's husband is weird to say the least, and it might be an attempt to indirectly seduce your husband or something. I Oo could 'no? be I could be so wrong about this, but yeah, I would be really careful around her, and I probably wouldn't bring your husband and her in the same place anymore after that interaction." So Mm. yun, ano, pwede rin kasing yun nga, parang slide through DM lang gano'n, Oo, yung oo. pa-hint na ganito yung ginagawa, ganyan, ganito yung gusto ko 'pag Oo, ganitong oo. eksena, yung gano'n. So, Exactly, lalaki yan, eh, lalaki tama. yan, meron yang tingling sensation sa mga ganyan. Kasi nga paano kung yung asawa maging interesado, 'di ba? Yes, Tapos mm. biglang dumating yung time na silang dalawa na lang yung nagse-share ng mga ganyan, na wala na 'tong si Mm, best friend, mhm, 'di ba? Yung yeah, parang since alam mo naman na yung kwento kunwari, yung asawa alam naman na nung asawa mo yung kwento, so minsan kami na lang magkukuwentuhan. Kasi 'di mm, ba sinasabi nila wag kang mag-o-open up ng tungkol sa mga sensitive topics like 'yan, sex in particular sa opposite mhm. sa opposite sex kasi nga baka mag-trigger siya ng something, eh. Yes, totoo. So Kunwari, yeah, sasabihin mo ba dun sa kaibigan mo na kunwari may kaibigan kang lalaki, sabihin mo ba, "Alam mo ba nung nag-keme kami ni asawa ko ganito, ganyan." 'Di ba, bakit mo pa i-she-share? totoo, totoo. Pagka ganyan kasi, kunyari may best friend ka, no? So, may best friend ka na talagang alam halos lahat sa buhay mo, Hmm, tapos nagkaroon ka ng asawa, siguro, dun na papasok yung yung limitation
Kasi iba yung kwento pag single ka, ganyan, Right. or nakikipag-date-date ka. Pero pag dumating na sa point na kasal ka na, married ka na, dun na papasok yung limitation nyo ng kwentuhan. Siguro, kasi, hindi na maganda, kumbaga. Mm. Magiging, hindi na siya maganda. Pag nagkukwento ka pa sa iba tungkol sa marriage mo, like problems, tungkol sa mga ganyang eksena. Siguro lang talaga kung talagang frustrated ka na and nag-seek ka talaga ng advice. Ganon. Lalo yung mga Pero ganyang intimate details talaga. pero yung in details na ganyan, tapos Na-imagine ko kasal paano ka. magkwento in detail. Tapos yung reaction kamo nung kinagkukwentuhan mo, tapos in detail ka, tapos yung pinagkukwentuhan mo ganito na ng itsura. Ha? Di ba? Yung ganun na lang yung itsura. Tsaka, ang tanong dito, gaano ka-detailed para umabot sa point na ma-awkward yung lalaki? Oo, yun na 'Di nga. ba? Kasi yung mga lalaki, ano yan eh, kumbaga, maano sa tolerance ng mga ganyang bastusan na Oo, kwento mas eh. Pero open pag sila sa mga manggagaling sa, ganyan. 'di ba? Pero pag manggagaling sa babae, tapos all out lang siya magkwento, ay, alam mo ba, ganito ginawa niya sa akin, Mm. pinaikot-ikot niya ako sa ere. Grabe yung pinaikot-ikot. Ay, nako. At saka hindi, meron pa siyang isang pinoint out na problema dito na paglalabas daw sila, inaaya siya lumabas, siya lagi yung gagastos. Mm. 'Di ba? Isa pa yun eh. So, kumbaga nung sinabi sa kanya nung asawa niya na ah, parang hindi tama na yung ganyan nag-share siya kasi yun nga nagulat daw yung asawa niya na ganyan yung mga kinikwento at saka yun nga Mm-mm. dahil nga napansin ng asawa niya na paglalabas nga siya palagi yung gumagastos. Mhm. Yun na parang na-realize niya na yung mga red flags ng best friend niya na parang aba teka oo nga no. Parang Oo. ngayon ko lang nare-realize na yung mga kinikwento niya na nga hindi na tama, hindi na kailangan iparinig sa asawa ko pa, tapos ako pa yung gumagastos tuwing lalabas kami. 'Di ba? Yun yung isang ano rin. Pero, ano Mm. din kasi, ano ba, nakilala mo kasi siya before ka magkaasawa. Mm, mm. Alam mo yun? Kumbaga nauna siya. Kumbaga, yeah, oo. Kumbaga, yung red flags, nandyan na yan ever since. Ay. Napansin mo na yan before, pero tinanggap mo. Oo. Kasi, kaya mo nga naging best friend eh. Di ba? Oo. Kasi, tinanggap mo kahit yung mga red flags niya. Mm. Nag, Sinabi niya na nag-iba lang, parang nag-iba nung nagkaasawa na siya. Mm, mm, mm. Hindi siya nag-iba. Ganun na talaga siya before. Siguro mas naging vocal lang yung best friend mo na yun sinasabi niya, paano ba gumanda, pumayat, saan ba makakahanap ng mayaman din na asawa, ganun. Oo. Naging mas vocal lang siguro siya sa frustration niya kasi nga, hindi naman mawawala sa tao yun yung inggit. Oo. Kahit hindi sobra-sobra, pero hindi mawawala sa tao yung inggit na for sure naiinggit siya sa sitwasyon mo na tulad mo nga, single mom din siya and ikaw nakahanap ka na ng asawa and siya Mm. hindi pa. So siguro nandun din yung inggit talaga na bakit buti pa tong best friend ko, may inggit na good way, may inggit na talagang paninirang inggit, 'di ba? Oo. So baka naman naiinggit lang siya kasi nga masaya ka na, ganyan na yung estado mo sa buhay, ganyan. It doesn't mean na paninira siya, nasisiraan ka niya or but andyan na yan, nasa ugali niya na yan before, hindi mo lang, mas naging vocal lang siya ngayon kasi nga meron ka ng ibang nakakasama Mm. besides sa kanya, 'di ba? Alam mo, baka mamaya, baka before talagang lagi silang magkasama, ganyan, tapos same lang sila ng sinishare kasi nga pareho silang sitwasyon, wala pa silang lalaki sa buhay. Eh ngayon Mm. meron ka ng partner, 'di ba? Oo. So baka nag-iba na lang din talaga yung topic nila. Iba na lang yung gusto niyang pag-usapan kasi nga ikaw meron ka ng partner, siya wala pa, ganun. Tapos ginatungan pa daw ng brother niya na baka gusto lang agawin yung asawa mo. Kaya medyo napraning din siya. Oo, 'di ba? Oo, i- i- um
ika-count ba natin yung dinate niya dati tapos binasted niya yung guy tapos dinate nung best friend? Maka-count ba natin yun? Depende sa timeline, no? Oo, oo. Kasi baka naman matagal niya nang binasted tapos tsaka na dinate or pag naman kasi binasted agad tapos dinate nung best friend, yun talaga, foul talaga yun, 'di ba? Pero para gatungan mo yung kapatid mo na gustong agawin yung Lalo tuloy siyang napraning. oo, eh kasi mm, Hindi kasi hindi naman natin natin din, kasi nga kilala oo, hindi yung natin best malalaman din friend. kasi yung motive din ng best friend eh. Kasi nga, 'di ba, sabi nga natin kahit dun sa mga past episodes natin, na baka may mga ganun lang talagang tao. Wala naman silang Mm. minimin na harm sa relationship, Mm. pero it, parang ganun yung nagiging interpretation because ganun tinitingnan ng kabilang side, 'di ba? Kasi kung sa Na. kanya nga hindi niya nga sabi mo nga baka nga matagal nang Mm. best friend niya na yan dati pa before pa 'Di ba dumating yung sabi niya asawa niya eh. wala lang sa kanya O nung wala after lang sa magkwento, kanya. 'di ba? Pero kasi dahil nabigyan na ng ibang kumbaga may ibang tao na nagsabi na parang Mm. that's not right, parang ganun, hindi na siya maganda na share sa ganyan at saka hindi Mm. maganda na ikaw palagi nagbabayad. Meron na kasing ibang nagsabi. So doon niya Mhm. lang parang na-realize lahat. Pero yun nga, sabi mo nga, dati pa naman sila mag-best friend. So siguro tanggap niya na yung ganyang ugali ng best Mm. friend niya even before pa. At saka kung talagang nagki-care siya sa friendship na meron sila, dapat sinabi niya. Unahin na natin yung paggastos niya every time na lalabas sila. Hmm. Kasi may mga magkaibigan na bardagulan talaga. Uy, last time ako na ng libre, ikaw, ano, bayad-bayad din may time, 'di ba? May Oh, hindi mga ganong, kasi kung 'di best ba? May friend mga mo talaga, ano na ganun kayo eh. eh. Kung mag-best friend kayo, gano'n na kayo ano talaga eh, magsabihan eh. 'Di ba? Libre mo naman ako. Nung nakaraan ako na ng libre, 'di ba? Oo. So, kung talagang ganun sila ka-close, um, eh, meron na sila dapat ganung conversation Mm. na talagang, kasi siguro in-spoil niya rin na labas-labas, "Oh, sige libre mo ako," ganyan. "O Mm. sige, sigot ko na." Para lang meron kachikahan, ganyan. Baka na-spoil niya rin, 'di ba? Mm. Tapos, um, pagka ano naman, yan yung kung nagkwento yung husband niya na hindi siya comfortable sa kinuwento nung best friend, sana sinabi niya rin dun sa best friend niya na, "Uy, alam mo ba nung nagkwento ka ng tungkol sa FUBU mo, eh, na-awkward-an yung asawa ko sa'yo. So, sana kung nandito yung ano, yung husband ko, huwag mo na ikwento sa kanya yung mga gano'n or sa'tin-sa'tin na lang yung mga gano'ng kwento." Kung talagang nagke-care siya dun sa ano best friend niya, Oo. dapat may gano'ng scenario. Hindi, sabi niya nga, best friend niya. Oo. 'Pag best friend mo ba, bigla-bigla mo na lang ba iiwan 'yan? Like, are you gonna leave them hanging na walang explanation? Oo. Nag-cut ties ka na lang, parang ginost mo na lang. Kasi 'Di sabi ba? niya, she's still trying to reach out to me, pero Hmm. hindi ko na lang masasagot ko sa kanya kasi parang magulo na utak ko, yun yung sabi niya. I think, Oo. yun nga, maganda to have a conversation with your best friend. Kasi nga, kung talagang magkaibigan kayo, masasabi mo sa kanya lahat eh. Lalo pa best friend. Kunwari, Yeah. mag-usap kayo na, uy, girl, nung last na nagkwento ka tungkol sa kubo mo, Mhm. andun yung asawa ko, medyo na-weirdohan siya. Next time naman, yung chika na yun, sa atin na lang. Oo, Di 'di ba? ba? Pwede mo 'Yan ang namang ganunin. Hindi mo naman kailangan yung seryosong, uy, alam mo, na-awkwardan yung asawa ko kasi pag nagkikwento ka. Hindi, kasi casual lang yung conversation na mag-best friend eh, di ba? Oo, 'yun nga. Siguro talagang hindi lang talaga napigilan ni best friend yung kanyang ano, bibig tungkol sa FUBU. Siguro sobrang excited niya dun sa moment ng FUBU niya. Kaya napakwento na rin siya dun sa ano, sa talagang moment na yun na magkakasama sila kasama yung husband, Oo, gano'n. at saka I think kung wala namang motive si best friend, mag-aano naman siya na, "Ay ganun ba? Sorry, sorry, na-overshare ko Mm. ata. Sorry, sige Oo. next time, hindi, sorry." Gano'n, 'di ba? Unless nga lang may motibo talaga siya na na ikuwento talaga 'yun ng Yes. sadyain niyang ikuwento 'yun sa harap ng asawa kasi may balak siya sa asawa. Pero 'yun nga, kailangan talaga magkaroon sila ng conversation about that. Hindi yung Oo. bigla mo na lang siyang ginost, 'di ka na magre-reply sa Yes. kanya.
Kasi Oo, baka kasi magtataka din tong si best friend, "Ay, ano nangyari? Bakit hindi na siya nagre-reply sa'kin? Ba't palagi niya nang nire-reject yung mga invites ko lumabas?" 'Di ba? Baka hindi niya mhm, rin alam, eh, kung may mali siya, eh. And ate, sinabi mo na nga na talagang pare pareho kayong single mom and I think both of you find comfort sa isa't isa Hmm, before ka pa magkaasawa. So, kawawa naman yung best friend mo kung talagang ano, it's not bad na mag-cut ties sa mga friends mo, kung talagang ayaw mo na siya maging friends. Pero, since I think nakakahanap ka ng comfort sa kanya before ka magkaasawa and siya din mm, ganun, wag mong iwan na wala kang sinasabi. Wag mo mm, siyang i-ghost. Okay? So, importante din sa friendship ang communication kasi nga nagturingan kayo na best friend eh. right. 'Di ba? Kasi ayun nga dati magkasama kayong dalawa lang yung magkasama. Eh, alam mo may ganyan na yung nagselos na best friend pag nagkaroon Mm, ng partner. I remember before nung college ako, meron akong best friend. Ano naman to, opposite sex to, lalaki to. mm, Best friend ko siya kasi neighbors kami, magkapit-bahay kami, sa isang village kami. And then same kami ng course, tapos magkasama kami sa class, ganyan ganyan. So, bago hmm, ka magkaroon ng boyfriend, siya ang lagi kong kasama. Lagi kami sabay pumapasok and umuuwi. mm, So, ako ang turing ko talaga sa kanya best friend talaga and siya best friend din talaga turing niya sa akin. Lalaki to and then nagkaroon oo, akong boyfriend. Syempre, as may boyfriend ka na, yung kasama mo lagi yung boyfriend mo. oo, Siya naman itong medyo naging distansya sa akin tapos nung nagkainuman dun na lumabas na, "Ikaw lagi mo na lang ako iniiwan," ganyan, ganyan. oo, Nagkaroon ka lang ng boyfriend, hindi mo na ako sinasamahan, ganyan, gano'n. So ako naman parang ano ako, na-guilty naman ako kasi ano, yun nga, bago yung boyfriend ko, lagi ko 'tong kasama. Kumbaga oo, parang ride or die ko din 'to. hmm, Tapos in an instant, bigla ko siyang hindi na sinasamahan. Ang tao nagiging ano yan, nagkakaroon din yan ng yung comfort zone sa mga friends, sa mga ano. Kumbaga, nandun na siya andito na, lagi, masasanay siya, masasanay yung isang tao na kasama ka lagi. And then, bigla kang mawawala. Parang, anong mangyayari? Ganun din yun sa friendship, tsaka sa relationship, di ba? Yun din yun. Parang, pag nawala yung isang tao, kahit friends mo lang, ano nang gagawin ko? Di Pero ba? ikaw, nung time na yun, meron ka talagang reason ba't hindi mo na siya nasasamahan? As in, sinadya mo yun or hindi mo lang din namalayan? Hindi ko na lang din namalayan kasi nga, syempre, college ka, may boyfriend ka. So, bago lang kayo ng boyfriend mo, syempre, ang gusto mo kasama, yung boyfriend mo. So hindi mo I, sinadya na I iwasan ka? thought na maiintindihan niya. Kasi nga, Mm, um, bago lang kami ng boyfriend ko. Kumbaga, ano, mabuti kung nakilala ko siya. Like, yung boyfriend ko naman din kasi, nasa ano din namin, nasa circle din namin. Pero kasi, syempre may ibang lakad kami. Tapos, since may isang circle kami, hindi kami ganun na talagang close body-body nung best friend ko. Meron din siyang sinasamahan na ibang mga friends namin. And so, pero nawala na yung routine kasi nasabay kaming papasok, tapos Oo. sabay kaming uuwi, sabay kaming kakain ng lunch, ganun. Pero hindi naman Nawala 'to yung yung routine. hindi 'to yung sinabi ng boyfriend mo na, "Huwag ka na magsasama diyan, kasi hindi na maganda tingnan." Hindi, Hindi naman? hindi naman siya gano'n. Pero, in a long run, wala na, hindi ko na siya nakakausap. So, nawala na rin, kumbaga parang tinanggap niya na lang din na lumalayo na ako. Mm, mm. Tapos, the more na tinatanggap niya na lumalayo na ako, kasi nga, hindi intentional na lumalayo. Kumbaga, um, hin, ano ba yun? Parang nafe-feel niya na hindi na kami ganun like Yeah. before. Tinatanggap niya na yun. And then the more na natatanggap niya yun, ako naman parang gusto kong maging friends uli sa kanya. Pero parang pinupush back niya na ako na okay na. Parang bumalik kami sa pagiging acquaintance na lang. Hindi na Mm, mm. best friends ganun. Parang ngayon hindi na kami nag-uusap. Mm. Although friends pa rin kami sa Facebook. Oo. Pero,
ano rin kasi yun, hindi rin siya ma-social media. So, hindi na kami nagkakausap talaga. Pero I still consider him as one of my closest friends before. Pero ngayon, since matagal na kami hindi nag-uusap, marami na kaming mga bagay-bagay na hindi alam sa isa't isa. So, wala na. Friends na lang talaga kami. Ganon. Ako din Sa akin na, ma-share. ewan ko lang sa kanya, point of view niya kung Kung friends pa rin kaibigan ka pa niya. kami. Ako, ma-share ko lang din. This happened to me parang recently lang, few years back. Meron akong best friend, pero babae naman to. So, itong best friend ko na to, since high school. Pero hindi rin continuous yung friendship namin. Paano ba sabihin? Kasi syempre malayo ako, 'di ba, nasa ibang bansa ako. Tapos nung after high school, nagkaroon din kami ng mga sarili na naming buhay, ganyan. Pero alam namin na pag nagkita kami, mag-best friends pa din kami. Tapos hindi rin naman kami yung constant na nag-uusap palagi sa chat or sa calls, ganyan. Pero, 'di ba, gano'n naman ang mga ano ang tawag dito, ang mga may bagong term diyan eh. Yung mga ayan, basta yan. Kaya ko. Ayan, low maintenance friendship. 'Di ba? Yung hindi mo kailangan palaging kausap or hindi mo kailangan palaging kasama, pero pag nagkita kayo parang kahapon lang kayo huling nagkasama, talagang chika galore talaga, 'di ba? So yun nga, meron akong best friend, itong best friend ko na to, nakasama ko pa siya nung last na vacation ko sa Pinas. So talagang buong vacation ko halos kami araw-araw magkasama. Tapos pagbalik ko dito, yun, medyo nag-uusap pa kami, ganito, ganyan. Tapos nag-uusap kami from time to time. Until, nung mga bandang huli na, siguro, a year after nung last vacation ko, medyo dumadalang na. Yung kasi ako, ano lang ako eh. Nag-chat lang ako randomly. Hi, best, musta? Ganyan, diba? Hi, best, anong ganap? Or ganyan. Or kung meron kang kunwari medyo pinagdadaanan, best, alam mo ba? Ganito, ganyan. Ganon. So, napansin ko na lang na parang pag nag-chat ako, hindi na siya, ang tagal bago niya mag-reply. Parang bukas pa siya magre-reply. Oo. Naiintindihan ko naman na busy siya sa work, oo. Pero kasi, hindi naman ganun dati na pag nagtanong ako sa kanya or may sinabi ako sa kanya, baka ano kaagad yan, parang, uy, bes, bakit? Ano nangyari? Ganun kaagad. Oo. Kasi sa akin kasi, longing din ako sa ganong klaseng friendship kasi nga dahil malayo ako, wala rin naman ako nakikwentuhan. And yung mga pinagdadaanan ko, madalas ako lang talaga yung nakakaalam. So, very few lang yung trusted people ko at ayoko rin namang i-share sa mga relatives. Kasi nga, yun nga, kagaya na sabi natin doon sa first episode, ayoko nang nag-aalala. Ayoko na may nag-aalala kasi nga malayo. Lalo na parents mo, medyo may edad na, di ba? So, sa kanya lang talaga ako nag-share kasi buo yung trust ko sa kanya na hanggang sa amin lang tong kwentuhan na to. At alam ko mabibigyan niya ako ng medyo matinu-tinong advice. So yun nga, balik tayo doon. So a year after nung last vacation ko, medyo madalang na nga siya mag-reply. Tapos may one time na sobrang down ako. As in, sobrang down. Sabi ko, ang chat ko na sa kanya, bes, kailangan ko ng kausap. So nung time na nag-chat ako sa kanya noon, talagang nasa kotse ako, umiiyak ako. Yung talagang hindi ko na alam gagawin ko. Nandun na ako sa parang malapit na akong mag-isip ng hindi maganda. Ganon. So, parang, naghihintay ako, baka sumagot siya, baka doon sa chat ko na yun, medyo makita niya kaagad na, uy, nangyari, kailangan kong tawagan to, kailangan kong mag-reply kaagad. Pero hindi siya nag-reply. Tapos, hindi siya nag-reply doon hanggang sa yung mga susunod na chat ko sa kanya, wala, tinanggap ko na wala magre-reply sa akin. After a few days, nag-chat ako, uy, musta na? Okay, walang reply. Hindi rin na-seen. Tapos biglang chat ulit ako na, balita sa'yo, buhay ka pa ba? Ginaganon ko na. Kasi nga, yung bartagulan ba na chat lang na mag-best friend, buhay ka pa ba? Ginaganon ko pa. Nangyari sa'yo. Tapos yun, sumunod na lang siya ng isang beses na, hindi, minsan ano lang siya yung laughing react, yung haha react dun sa message. Ganun lang. Tapos, yung isa sa mga later na chat ko sa kanya, sabi ko, bes, galawin mo naman yung baso. Parang ganun. Hahaha, ganyan.
Tapos naghaha-react lang siya. Sabi ko, ayun, ginalaw na yung baso, buhay ka pa pala. Sabi ko na lang sa kanya, sige kung anong ganap mo dyan, baka busy ka. Good luck na lang, parang ganyan. Basta dito lang ako, parang sabi ko. So, hindi pa rin ako nagsastop. So, hindi naman ako everyday nagchat. Pero yung pag may mga occasions, like yun nga, Christmas, binati ko rin siya. Merry Christmas, bes, ganyan-ganyan. Wish ko ganito for your family, blah, 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 ganyan. Nag-reply siya siguro few days after Christmas pa, New Year na. Sabi niya lang, New Year na. sabi niya, Merry Christmas din sa inyo. Ganun yung reply niya. Yun lang. Merry Christmas din sa inyo. Tapos, nag-reply ulit ako. So, kumusta ka naman? Tapos yun na, wala na ulit reply. So, pagdating ng New Year, sabi ko, parang hindi ko na alam ano nangyayari. Nung New Year na, nung New Year's Eve, nag-chat na lang ako sa kanya na parang, Happy New Year, best, ganito, ganyan. Hindi ko alam kung anong nangyari. In-express ko rin naman yung nararamdaman ko. Sabi ko, hindi ko alam kung anong nangyari, kung may nasabi ba ako or may nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan. Pero, gusto ko lang sabihin na kung meron man akong nagawa or nasabing mali, sorry. Nag-sorry ako kasi, pero wala akong idea. Bakit biglang ganun? Sabi ko, sorry, pasensya na kung meron kang hindi nagustuhan. Pero I wish you well, Happy New Year, blah, 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 ganyan, andito lang ako for you and palagi lang ako nakasupport sa mga ginagawa mo. Ganun yung last na message ko sa kanya. Na I think hanggang ngayon hindi niya nasisin. Hanggang ngayon. So parang hanggang ngayon wala akong idea what happened. Hindi ko alam bakit bigla niya akong ginhost. Best friend ko to So, nagtanong din ako dun sa ibang friends ko na bakit ganun si ano? Bigla na lang. Ganun, ano nangyari? Tapos parang sabi nila, baka nagka-jowa na? Sabi ko, pero kahit na, parang hindi ko naman ata deserve na i-ghost na lang ng ganun-ganun na. Kasi sabi ko, nakaka-mindfuck yun eh. Sorry for the word Nakaka-mindfuck. Anong ginawa ko sa'yo? Okay tayo, di ba? So, I think mako-connect ko dito sa sharer natin na huwag mo siyang basta-basta i-ghost lang or basta-basta iwasan na hindi ka nagbigay ng direct reason why. Kasi baka yung best friend mo wala ring idea eh. Kung siguro ikaw may issue ka na sa kanya pero for your best friend, hindi niya alam na may mali siyang ginagawa. At least man lang, at least try to tell her na ganito kasi ang naging problema. So, medyo kailangan ko nang medyo dumistansya sa'yo. Yun lang, for me yung importante. Kung talagang gusto mo na mag-cut ties, kailangan sabihin niya. Sentiments to nung doon sa best friend side naman. Na kasi nga baka wala siyang idea what's actually happening. Yun lang. So, sa question niya kung siya ba yung gago for parang cutting ties doon sa best friend niya. Medyo sa akin. Yes. Kasi wala ka pang binibigay. Wala ka pang binibigay na reason why. Kailangan mo rin intindihin kasi yung magiging, okay, nasaktan or na-awkwardan yung feeling ng asawa mo. Na-awkwardan kayo. Pati yung kapatid mo, inisip na baka balak agawin yung asawa mo. Yes, awkward siya. Pero, what if nga, wala ring idea si best friend mo na may mali sa ginawa niya. Yes, oo. Kasi nga, yun nga, siya na nagsabi na okay lang sa kanya, walang ano sa kanya, effects sa kanya yun, nung time na nagkwento. So, feeling ko talaga, na overshare lang talaga, hindi, talagang siguro na-excite lang talaga si best friend. Si best friend natin, guys, na-excite sa pagkukwento. At hindi na napigilan. Okay, so, yes, ate, ikaw yung gago for me. Kasi nga, mahalaga yung friendship din sa tao. Okay lang mag-cut ties ka ng mga tao pero wag yung bigla-bigla. Lalo kinonsider niyo yung isa't isa as best friend. Lalo naging komportable na sa iyo yung tao at naging routine ka na din niya. Okay? Relationship din yan, guys. Hindi yan para din yung relationship nyo sa partner nyo. Ano din yan? Relationship. Friendship relationship is just, hindi lang intimate, no? Syempre. Right. Pero, ano din yan? Relationship pa rin yan. So, kailangan nyo pa rin inaalagaan yan and kailangan nyo pa rin napag-uusapan yan. Kasi meron din akong ganyan na actually. Hindi,
nung high school friends ko siya, high school friend ko siya, and then nasa circle of friends ko, yun, nasa isang circle of friends kami. Lalaki din to. Kasi malapit ako sa lalaki dati, talagang tropa-tropa talaga. Kasi boyish Oo. ako. Oo. So, isa siya sa mga circle of friends ko na may crush siya sa akin, nanligaw siya sa akin, pero we are still friends, ganyan. Mm. Open siya, very vocal siya na crush na ako, ganyan. Pero, alam niya naman na hindi ko siya gusto. Pero, naging friends pa rin kami, as in solid friends. Naging tropa talaga kami. And then, eventually, di syempre, alam mo yung nasa Facebook ka, scroll ka, and then, parang naalala mo siya, and then sinearch mo siya sa Facebook, pero pag search mo, hindi mo siya ma-search. Ay, yung pala naka-block ka na. Oh my God, naka-block. Hindi, naka-block ako. And then, kasi, hindi, one time, yung isa sa mga friends, isa sa mga kaibigan namin, tinag sila, yung, nila, yung mga lalaki, tinag, na dati na, yung mga kaibigan niya namin. And then, nandun yung pangalan niya, pero hindi siya naka-highlight. Alam mo yun? Oo. So, ibig sabihin, natag siya, pero, bakit hindi naka-highlight? Hindi ko siya mapipindot. So, ibig sabihin, naka-block ako. And then, I remember, na, huli ko siyang nakasama is reunion sa school namin, high school reunion. And nagsama niya yung girlfriend niya. And then, na-meet ko sila doon, ganyan. Pero after that, nawala na siya. Hindi, naka-block siya. Naka-block ako pala. Tapos hindi mo rin alam yung reason kung bakit. Yes, hindi ko rin alam yung reason. Yung napaisip ako na kasi, akala ko tong isang to is solid tropa ko. Ganyan. Isa siya sa mga naging ko din na kasi magka-service pa kami, ganyan. So, close kami talaga. So, bigla na lang na, ba't ako naka-block? Tapos ngayon naka-unblock na ako. Sila pa ng jowa niya? Sila ba? Kasal na sila. And then, naka-unblock na ako. So, ibig sabihin, meron talagang something before na nangyari na hindi ko alam. Maybe nagkaroon sila ng conversation ng jowa niya na baka sinabi niya, ay dati crush ko yan, ganyan-ganyan, binibigyan ko ng regalo yan, ganyan-ganyan. Siguro hindi nagustuhan ng girl, pinablock ako. Ganon. Ako, din ako, tomboyin ako and close ako sa mga lalaki, sa mga lalaki. Kaya minsan siguro nami-misinterpret din ng mga siguro jowa nila na masyado akong close. Oo. Diba? So, ayun. Baka ganun yung nangyari kay ate at saka sa best friend niya. Diba? Pero yun hindi lang talaga nagustuhan ng partner niya. Pero yun nga, kailangan mo pa rin kasi magbigay ng reason eh. For me kasi nga na-experience ko to. Sabi ko nga, diba? Hindi pa ako nag-ghost sa jowa relationship, pero nag-ghost ako ng kaibigan ko. Bakit? Diba? So, kailangan mo magbigay ng reason kasi totoo nakaka-masakit sa ulo, nakaka-mindfuck kasi isipin mo muna, magbabackread ka ng conversation eh. May nasabi ba akong mali? Or, nung last ba na magkasama kami, may nagawa ba ako? Or, diba? Hindi mo alam kung ano nangyari talaga. Unless sabihin niya sa'yo na, kasi alam mo, nung last vacation mo kasi, ginawa mo akong driver eh, or ako pinagbayad mo sa lahat eh, pwedeng ganun, diba? Naintindihan ko sana, 'di ba? Kung may ganun man na pangyayari, at least na nakakapag-explain man lang ako sa kanya. Oo. Saka yun nga, pag sinabi mo kasi magkakaroon ng adjustment din yung ibang yung other party eh. Kumbaga yung best friend mo, pag sinabi mong ganyan, sa atin na yung mga ganyang kwento, best, ganyan. Di mag-a-adjust siya, 'di ba? Willing naman siguro mag-adjust yung best friend mo sa mga limitations na gusto mong ibigay sa kanya since nga may isawa na siya, 'di ba? Tama. So yun, dun sa part na yun, medyo medyo hindi ako agree dun sa sharer natin na bigla-bigla ka na lang magka-cut tie sa best friend mo. Bigyan mo siya ng reason, unacceptable reason. I deserve an explanation. Yes, I deserve an acceptable reason. Ganyan. Siguro pag ganon, kung sakali,
na hindi niya mabago, at least, hindi magbago yung best friend mo, at least, aware siya na may ganun siyang problema. At pag nag-continue pa yon, alam niya na next time na kung bakit mo siya ginost, kung bakit bigla ka na lang umiwas sa kanya. Aware na siya. Oo. Diba? Saka, for sure, ayan, kung ganyan na hindi mo na siya kinakausap, isipin mo na lang din yung ano nyo, yung ginawa nyo before. Baga, para ma-realize mo na ay kailangan ko tong pag-explain, I owe this person an explanation talaga. Baga, yun nga, sayang kasi yung friendship. Baka naman willing mag-adjust si ating best friend, no? So, malay mo naman, maayos nyo pa yung friendship nyo. Yeah. Baka naman next time, ikaw nang ilibre niya. Yun talaga yan yung paglilibre. So, yun nga, hindi naman siguro naging issue before yung pera sa inyo ng best friend mo, di ba? So, sabihan mo na lang din about sa money, kung libre mo naman ako, bes. After all this time, ako nanlilibre. Oo, tama. Diba? Ayun. So, ayun. Pag-usapan niya yan. Sa bandang dulo, ano pa rin talaga? Conversation pa din talaga. Yun nga yung sinabi ko, diba? Kahit nung sa unang episode, communication is the key talaga. As with everything sa relationship, jowa, family, friends, diba? Kailangan talaga, you need to have a conversation para mas maintindihan niyo yung isa't isa. Yes. Yun. So, that is it, guys. Ito na yung pagtatapos ng ating 3rd episode. So, yeah, sana may napulot kayong aral kahit papano uli. Sana may nasabi kaming matino. Kung wala naman, Kung wala, bala kayo dyan. Bala kayo. So, yan. Thank you so much guys sa mga nakikinig sa 1st and 2nd episode natin. And para sa hindi pa nakakaalam, meron din kami isa pang podcast, Jam with Mickey and Mina. So, it's all about music. Kung gusto nyo pakinggan yun, gora lang. Yes, maganda yun pang road trip, ganyan. Yes, masaya yun. So, yeah, alright. So again, this is Talks with Mickey and Mina. Ako si Mickey. And I am Mina. Thank you guys so much. Bye guys. Bye.